Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga bayan ng Brooks Point at happy fiesta po sa ating lahat. At welcome po, narito naman po tayo sa another episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan sa bayan po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines, at napapanood din po tayo ng live sa ating YouTube channel, ang MIO Brooks Point. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating Balitang Bayan ang mga masisipag at matitalinong estudyante mula sa Brooks Point United Methodist Elementary School o BPUM's News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-15 araw ng Marso taong 2025. Ako po si Janches Kashane F. Maroon mula sa Brooks Point United Methodist Elementary School. At ako naman po si Prince Ferdinand C. Ocreto. Kami po ang maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng BPUM's News Team. Bayan ng Brooks Point itinanghal ng overall champion sa Provincial Meet 2025. Pamamahagi ng Jetmatic hand water pump and pipe sa bayan ng Brooks Point nagpapatuloy. 300 individual mula sa bayan ng Brooks Point masayang tumanggap ng financial assistance para sa food allowance. DENREMB pinangunahan ang Palawan Permitting Expo 2025 sa bayan ng Brooks Point. Linro, pinangunahan ang pagsasanay sa tamang pagkuha at pagsusuri ng tubig sa bayan ng Brooks Point. M-Peso Brooks Point itinanghal na third best peso LMI implementer sa Mimaropa Region sa lahat ng kategorya. Usaping kaugnay sa pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pamilihang bayan, tinutukan sa Municipal Price Coordinating Council meeting. Coastal Clean-up Drive sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng Coast Guard at 411th Auxiliary Squadron. Induction at oath-taking ceremony ng bagong Child Development Workers Officers sa bayan ng Brooks Point, pinangungunahan ni Mayor Benedito. At bayan ng Brooks Point, tampok sa Amazing Race 2.0 2025 bilang isa sa mga venue ng kompetisyon. Magbabalik ang BPUM's News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Bayan ng Brooks Point itinanghal na overall champion sa Provincial Meet 2025. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPUM's News Reporter Johan D. Tolomia. Balitang Bayan. Itinanghal na overall champion ang bayan ng Brooks Point laban sa 23 ibang mga munisipalidad sa lalawigan ng Palawan sa ginanap na provincial meet sa bayan ng Nara. Matapos makuha ang 40 gold medals, 32 silver medals at 36 bronze medals mula Pebrero 23 to 28, 2025. Pinangalan ng champion sa elementary level ang bayan ng Brooks Point matapos makamit ng kabuuang 55 medalya, bilang na ang 24 gold medals, 16 silver medals at 15 bronze medals.
medal. Samantala, nagtapos naman bilang 6 runner-up sa secondary level matapos makuha ng mga atleta ng bayan ang kabuuang 53 medalya na binubuo ng 16 gold medals, 16 silver medals at 21 bronze medal. Sa pagtatapos ng programa, personal na tinanggap ng mga atleta ng bayan ng Brooks Point ang kanilang trophy at cash prize na nakakalaga ng 500,000 pesos kasama si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., DepEd South Brooks Point Public School District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr., DepEd North Brooks Point Public School District Supervisor Dr. Celia B. Siose, Municipal Administrator Edgar Lacandaso at ang mga coaches ng mga atleta. Ayon kay Mayor Benedito, pinagmamalaki ng pamahalaang lokal ng Brooks Point ang dedikasyon ng mga manlalaro at ang kanilang talento sa larangan ng sports. Pinasalamatan din niya ang mga guro ng bayan na naging hands-on sa pagsasanay ng mga atleta. Matapos ng provincial meet, agad nang sinimulan ng mga piling manlalaro ng lalawigan ng Palawan ang kanilang training sa Memarop Regional Athletics Association o RAA. Meet na nakatakdang ganapin sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong buwan ng Marso. Nakatakda ring ganapin ang provincial meet para sa taong panuruan 2025 hanggang 2026 sa bayan ng Brooks Point. Kadating na buwan ng Nobyembre 2025, Yuan D. Tolomnia, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Johan. At sa Balitang Pangbayan, pamamahagi ng Jetmatic hand water pump and pipes sa bayan ng Brooks Point. Nagpapatuloy para sa detalye, narito si BPU's news reporter, Heriona Faith A. Paraiso. Balitang Bayan. 37 pamilya ang tumanggap ng Jetmatic hand water pump at pipes sa araw ng Martes, February 25, 2025 mula sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ang programang ito ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan na magkaroon ng malinis na supply ng tubig. Masaya ang pamilyang tumanggap ng nasabing Jetmatic hand water pump at mga tubo dahil malaking tulong umano sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon naman kay Mayor Benedito, lubhang napakahalaga ng tubig dahil ito ay isa sa pangunahing pangangailangan ng pamilya kung kaya't masaya siyang maging kasangkapan upang magkaroon ang mga kababayan ng masaganang pagkukunan ng malinis na tubig. Heriona Faith A. Paraiso ng Brooks Point United Methodist Elementary School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Heriona. Susunod, 300 individual mula sa bayan ng Brooks Point masayang tumanggap ng financial assistance para sa food allowance. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni BPU's news reporter, Era Joy G. Tumenes. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ng 300 individual mula sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point ang tig 5,000 piso bilang food allowance na ginanap sa covered gym ng Poblacion District 1, Miyerkules, February 26, 2025. Ang programang ito ay inisyatibo ng national government na tinatawag na Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS na ibinaba sa bayan ng Brooks Point sa pamamagitan ni Congressman Jose Cafes Alvarez. Layunin nito na bigyan tulong pinansyal ang mga mamamayang kabilang sa marginalized sector o indigent upang maipadama ang malasakit ng pamahalaan sa mga kapos-palad. Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamamahagi at masayang binati ang kanyang mga kababayan. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaan niya ay nakagaapay ng mga mamayan at hindi nagpapabaya kung kaya't huwag umano panghinaan ng loob ang bawat isa bagkus magsikap at palaging manalangin sa poong may kapal upang magtagumpay ang bawat hamon sa buhay. Era G. Tumenes, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Era DNR EMB. Pinangungunahan ang Palawan Permitting Expo 2025 sa bayan ng Brooks Point sa ulat ni BPU's news reporter Abel Esaro. Balitang Bayan.
Matagong bayan ay sinagawa ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, DNR, AMB, ang Permitting Expo 2025 na ginanap sa Gobyerno Alfredo M. Abueg Building, Government Complex, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Biyernes, Pebrero 28, 2025. Layunin ng aktibidad na ito na magbigay ng tamang kaalaman ukol sa environmental permits at regulasyon para sa mas epektibong pagsunod sa batas pangkalikasan. Ang nasabing Permitting Expo 2025 ay pinangasiwaan at inorganisa ng mga kawani ng DNR, AMB, Provincial Environmental Management Unit, Palawan. Paunahan ito mismo ng kanilang Chief Forester Mercedita B. Almorfe, kasama si Assistant Chief Forester Leonora F. Mansueto, Environmental Management Specialist 1, Engineer Grisel B. A. Tabado, Project Monitoring and Evaluation Officer Jeffrey G. Palaya, MSG Ralph Noel C. Navarro at NMOJ Gerald N. Belmonte. Bukod dito, naging katuwang din ang DNR AMB ang Municipal Environmental and Natural Resources Office sa pangunguna ni Menro Officer Remy L. Mosquero at Water Quality Management Division kasama ng NRMD Bantay Graba Section Chief Ginoong Joshua D. Belim. Abel Esarong, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Abel. Samantala, Menro, pinangunahan ang pagsasanay sa tamang pagkuha at pagsusuri ng tubig sa bayan na Brooks Point. Narito ang ulat ni BPIOM's news reporter kay Lexi Swaib. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang training on accurate water collection process on-site o on-field, proper handling and analysis sa AgriWorld, araw ng Huwebes, February 27, 2025. Ito ay pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa pangunguna ni MENRO Officer Remy Mosquero. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng dagdag kaalaman ang mga partisipante sa tamang proseso ng pagkuha at pag-aanalisa ng tubig upang mapanatili ang tamang pangangalaga dito bilang bahagi ng kalikasan. Naging tagapagsalita ang mga panauhin mula sa Provincial Environmental Management Unit o PEMU na sina Ecosystem Management Specialist o EMS DC Anduadre, EMS Ralph Noel C. Navarro, EMS Grisel Bel A. Solado at Environmental Monitoring Officer Gerald N. Balmonte. Dumalo naman si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at nagbigay ng kanyang inspirational message bilang suporta sa mga kalahok. Sinabi ng ikalawang punong bayan na napapanahon ang pagsasanay dahil sa palagi umano ang pagkakaroon ng pagbaha at mayroon ng mga nangangalkal ng lupa sa bahaging norte ng bayan ng Brooks Point. Malaking tulong umano ito upang malaman nila ang tamang pagkuha ng water sample, lalo pa at maaari itong maging matibay na ebidensya bilang patunay sa kasalukuyang sitwasyon ng kapaligiran. Kay Lexi Swaib, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kylex. Susunod, M-Peso, Brooks Point, itinanghal na third best peso, LMI, implementer sa Mimaropa Region sa lahat ng kategorya. Balitang hatid sa atin ni BPIOM's news reporter Johan D. Tolonia. Balitang Bayan. Kinilala ang Municipal Public Employment Service Office o M-Peso Brooks Point bilang third best peso LMI implementer sa Mimaropa Region sa kakatapos na third regional Dole Peso year-end performance assessment sa Santa Cruz, Manila noong Miyerkules, Pebrero 26, 2025. Dumalo sa nasabing aktibidad si M-Peso Manager Abilin G. Malong Benedito kasama si Labor and Employment Officer 2 Liberty Clyde L. Bahan de la Grada. Kinalaunan dumalo rin sila sa Peso Awards Night kung saan formal na iginawad ang pagkilala. Bukod dito, ginawaran din ng Certificate of Commendation si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagkilala sa kanyang walang sawang suporta sa pagpapatupad ng mga inisyatibo sa labor market information o LMI sa buong taon ng 2024. Lubos na nagpapasalamat ang M-Peso Brooks Point sa lahat ng masisibag nitong kawani at sa mga stakeholder na naging bahagi ng tagumpay na ito. Johan D. Tolomnia, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Johan. Samantala, usaping kaugnay sa pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pamilihang bayan, tinutukan sa Municipal Price Coordinating Council meeting. Narito ang ulat ni BPIOM's news reporter, Heriona Faith A. Paraiso. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso
bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang Municipal Prize Coordinating Council Meeting araw ng Huwebes, Pebrero 27, 2025 na ginanap sa Mayor Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, kaugnay ng usaping pagtaas ng presyo ng mga karne at ibang mga perishable goods o agriculture products sa pamilihang bayan. Sinaluhan ang nasabing pagpupulong ni na Municipal Enterprise Economic Development Officer Beedo Bernard Quijano, Municipal Agriculture Officer Renato Bacosa at iba pang mga representatives mula sa opisina ng Menro, Vice Mayor's Office, MPDO, MHO, MBPLO at mula sa business sector dahil mahalagang usapin ang biglang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamilihang bayan, partikular na ang presyo ng karne na hindi idinadaan sa pag-aproba ng lokal na pamahalaan samantala upang makontrol ang paglabas-pasok sa bayan ng Brooks Point ng mga wholesalers o buyers ng livestock na baboy, baka, kambing at maging ng mga gulay mula sa siyudad ng Puerto Princesa at iba pang karatig bayan ay minarapat na mag-establish ng task force sa checkpoint na lulugar sa boundary ng Barangay Malis at Barangay Kalasagin upang mamonitor at mai-regulate ang mga naangkat na produkto sa loob at labas ng bayan na pagkaisahan din na mag-draft ng executive order policy na implement sa bawat checkpoints at gagawa ng ordinansa na tanging sa slaughterhouse lamang ititimbang ang mga ibebentang hayop o di kaya ay sa ilalagay ng timbangan sa bawat barangay upang hindi madaya ang mga nagbibenta ng mga alaga o at iba pang mga produktong pang-agrikultura, gayon din ang mga seafood sa mga susunod na araw ay aanyayahan din ang mga vendors na makipagpulong sa tanggapan ni Mayor Benedito, kaugnayan pa rin ng karagdagang usapin pangtungkol dito. Herana Faith A. Paraiso ng Brooks Point United Methodist Elementary School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Herana Coastal Cleanup Drive sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng Coast Guard at 411 Auxiliary Squadron. Balitang hatid sa atin ni BPM's News Reporter, Era Joy G. Tumenes. Balitang Bayan. Patuloy ang pagsasagawa ng Coastal Cleanup Drive ng mga kawani ng Coast Guard Station Brooks Point South Central Palawan Task Force. Ingat Yamang Dagat kasama ang 411 Auxiliary Squadron Sigad Palawan. Ginanap ito noong February 27 sa Philippine Ports Authority o PPA, Sitio Biligay, Poblasyon 1, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Acting Station Commander CGS SCP Inspector Kizzy Rose S. Bukad, PCG kasama ang mga personnel. Lubos ang pagsasalamat ng Brooks Point 411th Auxiliary Squadron Sigad Palawan sa pag-ibita at sa pangunguna ni Auxiliary Commodore Marita F. Abadilla, PCGA. Kasama sila Lieutenant Rigonte, Lieutenant Mendoza, Auxiliary 1 Anoras, Auxiliary 1 Bacquiao, Auxiliary 1 Rosie. Nagpapasalamat din ang mga kabilang sa Coastal Cleanup Drive sa mga donors ng breakfast na sila Auxiliary LCDR, Sanilin, Auxiliary Lieutenant Charlene at Auxiliary 1 Ed Tabat. Ang nasabing aktibidad ay isang paraan na patuloy na pangalaga at pagprotekta sa ingat Yamang Dagat. Era Joy G. Tuminis, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Era Joy.
Susunod, induction at oath-taking ceremony ng bagong Child Development Workers Officer sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Ulat hatid ni BPM's News Reporter Abel S. Sarong para sa detalye. Balitang Bayan. Kasabay ng buwan ng pagpupulong ng 52 Child Development Workers, UCDW mula sa bawat barangay sa bayan ng Brooks Point ay isinagawa ng induction at oath-taking ceremony ng mga bagong elected officers ng ECW makalipas ang 3 taon na panunungkulan ng dating mga opisyalis ng samahan. Ito ay naganap noong araw ng Biyernes, ika-28 ng Pebrero, taong kasalukuyan sa Conference Room ng Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan na pinangunahan ang panunumpa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si MSWDO Officer Rinaldo Bacusa. Itinakdang presidente si Joy Michi B. Salvador, Vice President Gina T. Nalica, Secretary Rebelin B. Salvador, Assistant Secretary Melinda Padon, Treasurer Nadia M. Borromeo, Assistant Treasurer Janice E. Alcantara, Auditor Norma Ampas, Business Manager Rosalie Torretes, Mila Timtim at Imelda Habagot at PRO Melba Heredero, Nurse Karandang at Cecilia Agam. Samantala, itinatag naman ECW Barangay Representative sina Krisha S. Amlani, Ivy Grimin B. Miligrito, Melody P. Laduna, Tiberkia M. Gala, Ana Rita Margaret at Baby Grace Florido. Sa ipahayag ng mensahe ni Mayor Benedito ay laging susuporta ang lokal na pamahalaan sa anumang mga kailanganin ng mga guro at mga mag-aaral sa daycare center ng bayan. Dagdag pa niya na unti-unting ayusin ang mga construction na maayos na silid-aralan na naayon sa pundong mailalaan kada taon, partikular na sa mga classroom na higit na nangangailangan ng palitan ang mga materyales at tutukan din ang pag-improve sa kaalaman ng mga mag-aaral at mga trainings and benefits ng mga volunteer ECW teachers. Abel Sarong, Brooks Point United Methodist Elementary School. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Abel, at bayan ng Brooks Point. Tampok sa Amazing Race 2.0 2025 bilang isa sa mga venue ng kompetisyon sa ulat ni BPM's News Reporter Kyle Siswain. Balitang Bayan. 7 koponan ang sumabak sa Amazing Race 2.0 2025 noong Pebrero 22, 2025 at hinarap nila ang matinding pagsubok sa 5 munisipyo sa Timog Palawan. Sa patimpalak, pinatunayan ng bawat kalahok ang kanilang bilis, galing, talino at diskarte sa mga hamon na kanilang pinagdaanan. Ang Amazing Race 2.0 ay sinagawa bilang bahagi ng anibersaryo ng Biro, katuwang dito ang League of LDRRMO Search and Rescue Auxiliary. Ito ay nagsimula taon 2024 sa Batarasa at ngayong taon pinalawak ang saklaw ng mga hamon at lokasyon mula Quezon, Nara, Sofronio, Española, Brooks Point at hanggang Batarasa. Nagpakitang gilas ang mga kalahok sa iba't ibang mga palaisipan at pagsubok na may temang nakatuon sa kalikasan at teamwork. Ilan sa mga hamon ang The Labyrinth by Lucifera, The Crossover at The Barcelona Complex. Sa pagtatapos ng programa, itinanghal na kampiyon ang Team Marlins ng PCG, first place ang Team Stingray ng 18 SFC, second place ang Team Bearcats ng PNP, third place ang Team Blazing Tangerine ng BFP, fourth place ang Team Palawan Rescue, fifth place and Team Commando ng PCBI, at sixth place naman ang Team Tow West ng Philippine Air Force. Lubos ang pasasalamat ng bayan ng Brooks Point sa pagiging bahagi ng ruta ng Amazing Race 2.0 pati na rin sa mga volunteers, barangay at sponsors na tumulong sa pagpapalakas ng kaganapang ito. Kyle Siswaib, Brooks Point United Methodist Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kylex. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Janches Kashane F. Maroon. At ako naman po si Prince Carbenan, si Ocreto. Kami po muli ang Brooks Point United Methodist Elementary School o ang BPM's News Reporter na maghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat! Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Brooks Point United Methodist Elementary School o BPM's News Team. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan.
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at napakamakabuluhang talakayan tungkol po sa ating gaganaping taunang Pistaiang Kanyugan. Kaya naman, narito po ang ating Municipal Tourism Officer. Walang iba po, samahan niyo po akong i-welcome. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Arlene Piramide. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, mula po sa tanggapan ng turismo. Ayan, thank you ma'am dahil honored po kami dahil despite po alam po namin kung gaano po ka-busy ang inyong schedule. At nagpapasalamat po kami at naisingit niyo po kami sa inyong schedule dahil alam po namin na napapalapit na po ang Pistaiang Kanyugan. Kaya thank you po sa sa aming invitation. Ayan ma'am, hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa dahil ako po, maging ako ay excited na pong malaman yung mga activities po na inyong inihanda para ngayong taon. So nalalapit na po ang taunang fiesta sa bayan ng Brooks Point na tinaguri ang Pistaiang Kanyugan, ma'am. At isa po ito sa mga inaabangan at pinakamalaking selebrasyon sa ating bayan. Ano-ano po ang mga activities at competition na maaaring lahukan ng ating mga kababayan? Ayan, magandang umaga muli at ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay sa akin upang maihayag ko o maipaabot sa lahat ang ating Pistaiang Kanyugan sa darating na March 18 hanggang 22, 2025. Ito po ay ang ika-17 pagdiriwang ng Pistaiang Kanyugan dito sa bayan ng Brooks Point. Marami po tayong naihanda, katulad po ng nasabi nyo kanina. Talaga kaming sa tanggapan ng turismo ay abalang-abala. Kasama dito yung ating mga committee in charge sa bawat event. Abala na tayo sa paghahanda upang mabigyan natin ng magandang mapapanood at magandang activities ang ating mga kababayan at yung ating mga bisitang darating. So, ang atin pong mga activities sa loob ng 5 araw, sa March 18, meron tayong opening program sa ating Octagon Covered Gym. But before that, meron muna tayong motorcade ng ating mga candidates for Mutyanang Brooks Point 2025. And then the opening program, after ng opening program and declaration of the festival by our municipal mayor, ay magkakaroon tayo ng opening of food expo sa harap po ng ating lumang municipal hall sa Narazil Street. And ayan po, pagkatapos po niyan, ay mayroon din po tayong opening ng Kanyugan Agri Fair. Dito din po sa ating Town Plaza. Dito po ay makikita ninyo ang ating mga iba't ibang produkto na gawa sa nyog at ang ating mga iba't ibang agri-products at mga handicraft at ang ating mga plantitas sa kanilang mga magagarang halaman. And after that, alauna ay magkakaroon tayo ng Coco Olympics kung saan ay ang ating mga magsasaka ang ating mga magniniyog ay magkakaroon ng mga palaro na gamit ang mga iba't ibang bahagi kasama ang bunga ng niyog. Yan, magandang tunghayan po natin ito dahil napakasaya. At sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Pistaiang Sining na kung saan ang ating mga talento o magagaling natin na mga talento dito sa bayan ng Brooks Point, katulad sa pagkanta, sayaw at sa iba't ibang sining, ay mapapanood naman natin ito sa Octagon Covered Gym sa Plaza. And then sa March 19, ito po yung ating St. Joseph Husband of Mary Feast. Binibigay po natin sa kanila ang pagkakataon sa araw po na ito at ito ay gaganapin dito po sa ating parish, St. Joseph Parish, dyan po sa vicinity ng St. Joseph Parish. And sa gabi naman, meron tayong hobby festival competition. Ito po yung mga designers competition na kung saan i-show natin yung mga iba't ibang gawa ng ating mga designers, damit,
gown na gawa po sa iba't ibang bahagi rin ng ating niyog. Ayan, masaya po yan, napakaganda. Ang gagaling ng ating mga designers dito sa bayan ng Brooks Point. Sa March 20, magkakaroon po tayo ng Coco Culinary and Delicacies Contest na kung saan ito po ay yung magagaling na chef or matatawag kong chef dito sa bayan ng Brooks Point, ano, magkakaroon sila ng contest sa iba't ibang menu na coconut-based menu. So, mayroon yon. At sa ngayon ay medyo nagkaroon ng bagong innovative ang committee ng activity na ito sa pangunguna ng MPDO. Mayroon silang mga bagong innovations at may bago tayong sponsor dito, yung ating Petron Gasol. Talagang gusto nilang sponsor yung ano na to, sakto naman sa kanilang produkto. So, tutulong sila sa atin sa activity na to. Medyo surprise ng activity na to kasi may mga bago silang innovations. And sa gabi naman, mayroon tayong Battle of the Champions. Ito ay ang singing contest. Dito na maglalabanan tayo ng yung mga magagaling nating mga manganganta. Hindi lamang sa bayan ng Brooks Point, kundi sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Yes, basta sa Palawan lang. So, mayroon tayong 15 contestants, magagaling na mga singers na maglalaban-laban dito sa Battle of the Champions sa Octagon Plaza din natin to. And sa March 21 naman, meron tayong preliminary competition ng ating mutya ng Brooks Point, pero ito po ay medyo exclusive dahil ito po ay gaganapin sa medyo exclusive na area. Pero sa gabi naman ay matutunghayan nyo sila. Sa gabi, ganap na ikapito sa Octagon Covered Gym. Tunghayan po natin ang mutya ng Brooks Point 2025, yung ating mga magagandang dilag sa bayan ng Brooks Point. Mga taga Brooks Point lang po yung ating mga candidates. 13 po yan. And kasama na rin dyan sa activities na yan sa 21, yung ating judging of online events. Kasama dyan yung Reels, Digital Poster Making Contest. I-judge po natin yan sa conference hall ng HRMO sa bagong munisipyo natin. Sa bagong municipal hall. Yan. And sa 22 naman, yung ating Caro competition sa ganap na 8 ng umaga, nasa assembly area na sila. Para sa ganap na 10 ng umaga, i-judge na natin ang ating mga karo. And doon po ito sa sports complex, doon yung kanilang assembly area. And sa ganap na 1 ng hapon, sa 22 po ito ng March, ay ang ating Grand Festival and Civic Parade, kung saan ipaparade natin ang ating mga karo after na i-judge, at ang general public. Kasama po dyan lahat ng barangays, organizations, mga private sectors. Welcome po lahat sa paradang ito. At magsisimula po ito doon sa ating rotonda, sa Barangay Pangubilyan, at magtatapos po ito sa ating Octagon Covered Gym, na kung saan ay magkakaroon tayo ng maiksing programa sa pagkatapos ng parade. At ito ay, pagkatapos ng maiksing programa natin, magkakaroon tayo ng mass dance competition. Mayroon po tayong 8 competitors dito sa mass dance competition. And sa atin pong palang parada, ay kasama natin, sa parada natin, yung ating, yung mga grupo ng mass dance na magko-compete sa afternoon parade. So, kasama natin sila. Masaya po ito. So, join tayo sa mga dances nila habang nagpa-parade tayo. May dance na during parade. Yes. May dance yung ating mga grupo na nakasali sa mass dance competition. So, pwede tayong mag-join, pwedeng mag-picture, pwedeng naka-selfie, pero background natin is yung ating mga naka-costume na mass dancers. So, masaya po ito. Join po tayong lahat. At sa gabi naman po, alas 7, meron po tayong gabi ng pista Iang Kanyugan or ang ating LGU Stakeholders Night. Kung saan, dito po, makakakita ulit tayo ng iba't ibang mga talento mula sa bayan ng Brooks Point. Ipapamalas po sa atin ng mga taga Brooks Point ang iba't ibang talento
na kanilang kung ano ang meron tayo sa bayan ng Brooks Point. At ito po ay susundan ng ating artista mula sa Manila. Siguro medyo surprise yung pangalan. Hindi ko muna i-reveal kasi inaayos pa natin. Pero mga susunod na araw, ipopost na natin siya. May poster na tayo. Ayan, ay sa ganap na alas 7 din ng gabi sa Octagon Cover Gym. And mga alas 9, siyempre habang maaga pa kasi ang dami pang kabataan, gusto nilang makita ang ganda ng ating fireworks display. So 9 o'clock, ilalabas na natin to si fireworks display para makita ng lahat. Pagkatapos niyan, so tuloy-tuloy na ang kasiyahan. Mayroon po tayong banda sa Octagon Cover Gym sa March 22 ng gabi. Yun, medyo mahaba. Mahaba. Ayan, thank you, ma'am. Talagang punong-puno ang isang buong linggo from March 18 to 2022. Hindi lang siya punong-puno, kundi talagang interesting po siya, ma'am. No? Lalo na yung artista, ma'am, no? Oo, masaya. Pero hindi po muna namin yung i-reveal kasi baka hindi na sila ma-excite. Ayan, ma'am. So, ano po bang tema ng Pista Iyang Kanyugan ngayong taon? At ano po ang goal po natin sa pagdiriwang na ito? Ayan. Yung tema po ng ating ika-17 Pista Iyang Kanyugan ngayong 2025 ay Kanyugan, Ani ng Pag-asa, Dangal ng Kultura. Ito ay ang siyempre yung Harvest of Hope, Pride Yes. of Culture. So si Kanyugan kasi, yung coconut kasi ay isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. At ang totoo niyan, tayo sa bayan ng Brooks Point, ang pinakamalaking producer ng coconut sa buong Palawan. Kaya tayo ay coconut capital of Palawan. Yan. Ayan, ma'am. Bakit po ba napakahalaga sa bayan ng Brooks Point na ipagdiriwang ang Pista Iyang Kanyugan? Ayan, kasi isa sa mga pagkakakilanlan din ng ating bayan, yung ating coconut. So, festival tayo. Para isa ito sa mga paraan natin na pinapakilala natin ang bayan ng Brooks Point kung anong meron tayo. At isa ito sa magandang paraan para si Brooks Point, ibinibigay natin, ipinakikilala natin sa buong bayan, sa buong mundo, sa Pilipinas, na si Brooks Point ay may mga ganitong talento, may mga ganitong produkto, magagandang produkto, iba't ibang talento, at gaano kaganda ang kultura ng Brooks Point na naka-attach dito sa ating Coconut Festival din. Ayun. Ayan, ma'am. Paano po ba pinaghahandaan ng mga committee ang selebrasyon ngayong taon? Yung paghahanda, medyo matagal, December pa lamang ng 2024. Marami na tayong paghahanda dyan. Nagpa-facilitate na tayo kung anong mga events. Early January, marami ng pagpupulong with Municipal Mayor Benedito, si Cesario R. Benedito Jr. Marami na tayong pagpupulong sa kanya, at ang pinaka-highlight nito is nag-create si Mayor ng committee through executive order kung sino-sino ang mamamahala sa bawat event para maging successful yung ating Kanyugan Festival. So, January pa lang, nagmi-meeting na yung ating mga committee kung paano i-handle. At ano yung mga activities, paano natin ipatupad yung mga activities na napag-usapan sa Kanyugan Festival. So hanggang March 11. So nag-meeting pa si committee. Talagang maliban sa meeting, mayroon pa sa GC, doon nag-uusap kung paano ayusin yung pagpapatakbo ng Kanyugan Festival sa darating na March 18 hanggang 22. Talaga, ma'am. Nakaraang 2025 pa ang event, pero 2024 pinaghahandaan nyo na po. Yes ito, po, ma'am. yes. Grabe po. Ayan, ma'am. So, may mga activities po ba tayong isasagawa upang bigyang parangal ang mga magsasaka ng niyog sa bayan? Ayan, mayroon talaga kasi itong ating activities ay nakafocus sa ating mga magsasaka. So ang una dyan, yung maglalaro ng Coco Olympics, ay sila talaga yung magsasaka ng niyog. So sila maglalaro, sila yung bowling na niyog ang ginagamit. Sila magkukudkud ng niyog. Talaga sila yung mga aktual na magsasaka ng niyog. And sa opening program natin,
Sila din yung magbebenta ng kanilang mga produkto doon sa agri-fair natin. Actually, pinopromote din natin yung produkto, isang produkto ng nyog, yung tuba. Yes, ma'am. Oo, so masarap yung tuba. So, yung mga farmers din natin ang magpo-promote nun during the opening program. Yan, thank you, ma'am. Napakaganda po ninyo. So, paanong paraan po ba natin maipapakita at mahihikayat ang ating mga kababayan na patuloy na suportahan ang pagnyunyugan? Ay, ganito, ang pagnyunyugan talaga is napakalaking bahagi sa buhay ng taga Brooks Point. Kaya tayo ay full support, ang ating local government unit ay full support talaga dito sa mga magsasaka ng nyog sa ating bayan. At yung proper coordination at linkage din natin with the Philippine Coconut Authority. So, kaya yung mga programa natin, hindi talaga nawawala yung pagtulong ng ating LGU sa mga magsasaka. Kasama na yung sa mga magsasaka ng nyog. Ayan, may mga programa po, ma'am, ang lokal na pamahalaan para po mapalago po ng ating mga kababayan yung kanilang pagnyunyugan. Yes. Ayan, ma'am. So, paano po kami po mga karaniwang mamamayan ng Brooks Point, makatutulong po sa pagdiriwang na ito sa turismo ng ating bayan? Yan, makakatulong tayo sa pamamagitan ng cooperation. Punta po tayo, panoorin natin, saksihan natin, makisaya tayo. Lahat tayo mga taga Brooks Point at hikayatin pa natin yung ating mga kamag-anak mula sa iba't ibang lugar na baka pwedeng panuorin o tunghayan nila yung ating mga palabas dahil marami tayong ipapakita sa bayan ng Brooks Point kung ano meron tayo na napakagandang mga kultura at sining at kung gaano kayaman ang bayan ng Brooks Point sa niyog. Gaano kalapad yung ating at gaano kahalaga ang niyog sa bayan ng Brooks Point. Ayan. So, malaking bagay po na mayroon po ang ating bayan na tourism plan, ma'am. Ayan. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kababayan ang pinagdadaanan po ng inyong tanggapan upang mabuo po ito? Ayan, si Municipal Tourism Development Plan. Sobrang halaga ito sa bawat munisipyo, sa bawat tourism industry ng bawat munisipyo. Medyo mahaba ang pinagdaanan ni Municipal Tourism Development Plan bago natin ito natapos. Dumaan tayo sa mga konsultasyon, sa meeting, dumaan tayo sa konsultasyon, hindi lamang sa mga expert, kasama na rin konsultasyon sa mga farmers at sa mga stakeholders para makuha natin yung tamang plano, magawa natin yung tamang plano kung ano ang gusto natin sa ating tourism industry dito sa bayan ng Brooks Point. Kaya medyo matagal natin ito ginawa, pero hindi ito tumagal na ipa-approve natin dahil nung makita ito ni Mayor at in-endorse niya na sa Sangguniang Bayan for approval, approve po ito kaagad. Ito kasi ang gabay natin kung paano natin patatakbuhin ang ating tourism industry dito sa bayan ng Brooks Point at kung saan tayo patutungo ang ating tourism industry. At ito ay nakafocus sa ating farm tourism dito sa bayan ng Brooks Point. Wow, thank you, ma'am. Talagang napakaganda. Talagang every detail po siguro ng tourism plan na ito, ma'am, talagang pinag-aralan niyo po, ma'am, no? Ayan, so, ito, ma'am. Lagi pong kabilang ang Brooks Point sa 10 most visited places in Mimaropa region. Ayan, ma'am. Sa tingin niyo po, ano po ang pinupuntahan o binabalik-balikan ng mga bisita or turista sa ating bayan? Ayun nga nakikita namin, may tawag kami dyan system ng DOT, tour lista, kung saan lahat ng accommodations natin, attractions, doon inilalagay sa system o in-encode doon para makita kung ilan ang arrivals natin, tourist arrivals natin monthly. So napakarami pala ng bisita na pupunta dito sa atin. Hindi natin gaanong pansin o nararamdaman, pero kung titingnan natin ang ating mga accommodations establishments, and ating tourism sites kasi nakalagbok lahat ng bisita natin doon. So napakarami pala. So
monthly nire-report natin ito sa Department of Tourism at lumalabas nga na nasa top 10 tayo yes, lagi. ma'am. Lagi po. Oo, sa Mimaropa. Opo. So, ang dami pala nating mga bisita, turista, mga researcher, panauhin dito sa bayan ng Brooks Point. Ay, sa tingin mo, ma'am, ano yung binabalik-balikan nila dito sa Brooks Point? Bayan ng Brooks Point kasi tahimik, ano. Sabi nga natin, napakaganda ng Brooks Point para sa retirement natin. Tahimik tayo dito. Kung gusto mo ng peace of mind, gusto mo ng adventure, gusto mong magpahinga, pumunta ka sa Brooks Point. Gusto mo ng maraming gulay, maraming isda, at iba pa, maraming prutas. Maganda sa bayan ng Brooks Point. Malawak, pwedeng maglakad, peaceful, at marami tayong magagandang tanawin. So, simple lang si Brooks Point, tapos napakaganda ng ating kultura. Pwede tayong mag-immerse o makihalubilo sa ating mga katutubo dahil napakaganda ng kultura ng ating mga katutubo. Hindi lamang ng mga katutubong Palawan na marami tayong mga katutubo dito sa bayan ng Brooks Point. Kaya din, ma'am, may nabasa yun ako, sabi nila, pag nakapunta ka raw sa Brooks Point, minsan, babalik at babalik ka raw talaga. Yes. Dahil, at yun, marami rin po ako nakausap dito na yung mga nagtrabaho po dito, na-assign po dito, tapos ayaw na nila, gusto na nilang mag-retire dito kasi nga, peaceful nga raw, ma'am. Yes. Tapos Ayan murang na. bilihin, gano'n. Yan. Ayaw nang umalis sa bayan. Na po. Napakasarap ng gulay ng bayan sa bayan ng Brooks Point. Ayan, ma'am. Bilang tourism officer, ano po ba ang mga challenges na inyong kinakaharap tuwing may ganitong malalaking programa at paano nyo po ito napagtatagumpayan? May challenges, napakalaki, napakarami. Actually, damay lahat ng opisina ng LGU Brooks Point. Pag mayroon tayong may mga malalaking activities dito. Kasama na dyan yung mga national agencies natin, lalo na yung mga men in uniform. Talagang kasama natin sila sa mga challenges na yan. So, yan, yung mga pagod, puyat. Kaunti lang ang pahinga, tuloy-tuloy ang puyat. Pero, bago tayo nagpe-festival talaga, syempre naghahanda na tayo. Physically, pinaghahandaan natin yan. So, yan, dahil sa tulong ng lahat ng opisina ng LGU, national agencies, at saka mga people's organizations, nagkakaisa ang mga taga Brooks Point. So, nagagawa natin itong ating malaking event katulad ng Kanyugan Festival. Kaya nga, ma'am, hindi lang Kanyugan, ma'am. May susunod pa, no? meron pa tayo. Foundation pa, ma'am, no? Foundation Day tapos natin sunod, sa civil June. service na naman. Civil service na naman. And June, nagpa-participate din tayo sa Baragatan, sa Palawan. And then civil service, and then Paskuhan. Ayan, tuwing Pasko. October pa lang, nagpe-prepare na Opo. tayo for Paskuhan Kaya, sa bayan. another big Kasiyahan event sa naman po. bayan. Ayan, ma'am. Yes. Talagang walang pahinga po ang tourism office. Ayan, ma'am, dahil nabanggit niyo po ang Baragatan sa June. Ayan. So, pagkatapos po ng Kanyugan, meron na naman po tayong Baragatan sa Palawan. Makikilahok po ba tayo sa kanilang mga activities? Ano po ba ang ating plano, ma'am? Ayan, yung Baragatan sa Palawan, talaga yung bayan ng Brooks Point, hindi nawawala dyan ang ating partisipasyon. Taon-taon nakikilahok tayo sa Baragatan sa Palawan. Hindi man lahat ng activities, pero karamihan dyan, nakikilahok ang ating bayan. Participation natin yan sa Baragatan sa Palawan Festival. Kaya nga, ma'am, nakaraan may award po kayo. Ano nga po yung panalunan niyo po? Nanalo tayo sa ating best booth, tapos yung ating weaving center sa Opo, yung nagkaroon po ng award, ma'am. Oo, sa Barangay Uring-Uring, yung mga kababaihan natin na gumagawa ng makukulay na banig, nagkaroon sila ng Governor's Award Yes, ma'am. noong 2024. Ayun. So, ma'am, next year, ngayong year pala, Yes. na may manalo po tayo ulit sa Manalo ating tayo booth. ulit. Pang ilang panalo natin, ma'am? Parang back-to-back po tayo sa mainland Yes, po. pag Mainland manalo tayo category. ngayon ulit, Back to Grand back. Slam na tayo. Yun. Sana manalo tayo ulit. Opo. Yeah, ma'am. Ayan, ma'am, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Napakabilis po ng ating oras. Ayan, may mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga taga-subaybay, ating mga taga-pakinig, na sa inyo na po ang pagkakataon? Ayan, sa aking mga kababayan sa bayan ng Brooks Point, patuloy po nating tangkilikin ang ating mga festival, mga palabas o mga iba't ibang activities po dito sa ating bayan.
ito po ay isang paraan upang maipakilala natin ang bayan ng Brooks Point kung ano pong meron tayo, napakakulay po ng ating kultura, napakakulay ng ating agriculture industry. So yun po ang ating gagamitin para ipromote ang ating bayan sa pamamagitan po ng tanggapan ng turismo. Inaasahan po namin ang palagi ninyong kooperasyon at pakikiisa sa ating mga activities, hindi lamang po sa mga event sa mga festivals, kundi sa mga iba-ibang aktibidades din sa bayan ng Brooks Point. Ayan, thank you Ma'am Arlene sa isa pong napaka-informative at makabuluhang panayam po namin sa inyo ngayong hapon. Nawa hindi po ito ang pangalawa, Ma'am. Nakauna na po kayo nakaraan, di ba, Ma'am? Oo, Ayan, hindi na po pangalawa. ito yung huli nating panayam po kasama kayo dahil nakaka-enjoy po na marinig po mula sa pamunuan ng turismo. Kung saan ito po, Ma'am, yung isa sa, kumbaga, foundation ng ekonomiya ng isang lugar, lalo-lalo ng bayan ng Brooks Point. Kaya kami po ay honored at nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po ang aming invitasyon at naway maging successful po, Ma'am, ang tauna nating Kanyugan Festival. Yes po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan, kung saan mag-announce po tayo ng mga anunsyo mula sa ating mga lokal na opisina sa ating bayan. So una po sa ating listahan at buwan nga po ng Marso, ito na po ang pinakahihintay ng lahat, ang kapistahan dito sa ating bayan na tinaguriang Pista ang Kanyugan. Kaya naman, lahat po ay maghanda dahil naghanda po ang Municipal Tourism, ganoon po ang LGU Brooks Point ng mga kaabang-abang na mga activities na tsak na mai-enjoy po nating mga mamamayan ng Brooks Point. So kailan nga ba? Ayan, ang mga gaganaping activities dito sa whole duration po ng piyesta. So, una-una po dito, nagsimula na noong March 9 to 14 ang ating sports tournament sa Octagon Plaza at sa March 17, 2025 naman po, dito po gaganapin ang opening po ng ating Food Expo kung saan magkakaroon po ng mga linya po ng mga stall po ng mga pagkain kung saan makakapag-enjoy po tayo ng mga masasarap na pagkain at drinks dito po sa harap ng lumang munisipyo. Ayan po, para naman po sa March 18, 2025, dito naman po gaganapin ang official opening program. At dito rin po ilalatag ang presentasyon ng candidates for Mutya ng Brooks Point. Gayun din po, dito rin po ang kick-off or opening po ng 17th Kanyugan Agro Trade Fair. Gayun din po, may launching din po ng art exhibit and painting contest at Coco Olympics at gayun din po sa gabi ay Pista ang Sining. Ayan, yung lahat ng pong ito, mga activities ay gaganapin po lahat sa Octagon Plaza. Sa kinabukasan naman po, March 19, 2025, dito naman po gaganapin ang St. Joseph, the Husband of Mary Feast. Ayan, mapunta lamang po kayo sa kanilang official page. Marami din po silang inihandang mga activities para po ma-enjoy ang araw na ito. At meron din po tayong Hobby Festival competition sa parehong araw. March 2025 naman po, dito gaganapin ang Coco Culinary and Delicacies Contest. Ayan, kung saan po may mga kalahok po tayo na magluluto po ng mga cuisine yan, na gawa po sa coconut. Ayan, meron din pong Battle of the Champions Singing Contest. Ito naman po ay sa gabi, kung saan magtatagisan po ng galing sa pagkanta ang ating mga talentadong mamamayan. So, sa kinabukasan naman po, March 20
21-2025, dito po gaganapin ng preliminary competition for Mutya ng Brooks Point. Ganyan din po is yung judging for online events. Ayan. May mga online palaro po tayo kung saan maaari po kayong sumali katulad po ng photography and reels competition. Ayan. So, sa March 21, 2025, dito po gaganapin ang coronation po ng Mutya ng Brooks Point 2025 at ito po ay gaganapin sa Octagon Plaza. Para naman po sa pinakauling araw, March 22, 2025, iyan, gaganapin po dito ang Karo Competition. Pagkatapos po ay meron po tayong Grand Festival and Civic Parade. Pagkatapos po nito ay meron po tayong Mass Dance Competition. At sa gabi naman po is may Gabi ng Pista Iang Kanyugan kung saan dito po ay LGU and Stakeholders Night. At sa pagtatapos po officially ay meron po tayong gaganaping fireworks display. Ayan. So marami po tayong dapat abangan at ang pagkarinig ko po ay meron pong artista na darating dito po sa ating closing program. Kaya ano pang hinihintay nyo? Abangan nyo po ang mga activities na ito at lahat po tayo ay makiisa at makisaya. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At yan po ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid po sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at muli isang happy fiesta po, Bayan ng Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero na muling magpapaalala na lahat tayo ay may responsibilidad at papel sa pag-iwas sa sunog. San ka man naroroon o ano man ang estado ng buhay dahil ang kaligtasan ko ay kaligtasan mo. Kaligtasan mo ay kaligtasan ko. Kaya tandaan, regular na inspeksyonin ang mga electrical system, appliances at wiring upang matukoy ang mga posibleng panganib. Iwasang mag-overload ng mga saksakan at panatilihing malayo ang mga madaling masunog na mga materyales sa mga pinagmulan ng init tulad ng kalan, heater o makinarya. Siguraduhin nakapatay at naka-unplug ang lahat ng mga appliances at kagamitan pagkatapos gamitin, lalo na sa mga pampublikong lugar. Panatilihing accessible ang mga fire extinguishers at fire exit sa lahat ng lugar at tiyaking regular na minomonitor ang kanilang kondisyon. Gumawa ng fire evacuation plan na naaangkop sa bawat lugar at magsagawa ng regular na fire drills. Magtalaga ng individual na mag-aalaga o aagapay sa mga taong may special needs sa paglikas sa oras ng sunog, lalo na sa inyong tahanan. Itago ng maayos ang mga madaling masunog na materyales tulad ng mga posporo at lighter sa itinalagang lugar upang maiwasan ang maling paggamit. Turuan ang mga individual ng mga kaalaman sa fire safety sa paraang malinaw at madaling maunawaan. Panatilihing malinis ang paligid sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kalat na malapit sa mga pinagmumula ng init upang mabawasan ang panganib ng sunog. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Manong ihanda na ang sangkutan, itagay ang tuba.
Mula bunot at